Ito kasi yung mga balita ngayon, matindi yung mga ginagawang paniniktik dito sa atin ng mga Chinese. At kasama mga kababayan sa paniniktik ang pagpapakalat nila ng fake news. Now claiming Palawan. Kanila daw ang Palawan. Lumala po. Ayan o. Xinghi Island. Yun ang tawag nila. Pinangalanan na po nila. Tinawag nilang Xinghi Island. Tapos ito, 4 Chinese spies tied to CCP link groups donated to LGUs. CAPS. Yan o. Yan ang strategy po ng mga Chinese. Kaya mag-ingat po tayo. Yan o. Chinese-made security cameras to be removed from Australian government buildings. Kailan itong report? February 9, 2023. Australian security encountered terrorism. Yan o. More nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Kahit linggo po, banat lang ng banat. Dito muna tayo mga kababayan sa ating joke time. Joke time portion, kwentong katatawanan. Before nating pag-usapan yung mga seryosong issue dito sa ating paligid, lalo yung Palawan mga kababayan, inangkin na po ng China. Pag-usapan po natin, inaangkin ng China. Ito pong kwentong katatawanan. Taga Davao yung nagpadala nito si Yasmin Famor. Ang titulo mga kababayan ng kanyang kwentong katatawanan, ang nakaraan. May mag-asawang matanda na po, lolo't lola na po. Sabi ng lalaki, sabi ng lolo, "Darling, ano kaya kung maibalik natin yung nakaraan? Yung bago pa lang tayong magsyuta, gustong balikan po yung kanilang kabataan." Sabi ng lola, sige niya, maganda yan. Sabi ng lolo, di sige, bukasan niya, magkita tayo sa dating tagpuan natin, ha? Sagot ni lola, sige, intayin mo na lang ako doon. Di kinabukasan mga kababayan, naghintay si lolo doon sa may tabing ilog. May dala pa siyang 3 bulaklak at chocolate. Ngayon, nanabot ng 1 oras po. Wala pang dumarating, hindi pa dumarating si lola. Alam naman po natin mga kababayan, noong mga panahon ng mga tao matsatsaga, naghintay siya maghapon. Wala pa rin dumating. Hinintya na niya, Mr. Maravillas. Hinintya. Walang magawa si lolo. Lolo-gulugo siya. Umuwi na lang mag-isa. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si lola, yung kanyang asawa. Nakahilata, nakahiga at tumatawa. Sabi ni lolo, "Damontris ka? Bakit hindi mo ako sinipot?" Sabi ni lola, kasi hindi ako pinayagan ng nanay. Oo nga naman. Maigpit si nanay nung mga panahon. Konserbative. Hindi basta pinapayagan ang mga pagdidate lalo sa tabing ilog. Bawal na bawal, baka maligo ng sabay. Strict si nanay. Naisahan yung matanda. Anyway, maraming salamat sa nagpadala. Suwabe yung joke mo po. Si Yasmin Famor dyan sa Davao. Matik na po. 200 pesos. Pakipadala na lang po. Paki-message na lang ng inyong GCash number. Ito na po. Sinulat ko na yung entry po ninyo. Lagay na natin dito para sa ating monthly draw. 5,000 po. End of the month na lang po yung price natin. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, click subscribe po para dumami yung ating mga subscribers. Mag 1 million na po tayo. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. Ayos pa mga kababayan. Dito na tayo sa ating seryosong topic.
Ito kasi yung mga balita ngayon, matindi yung mga ginagawang paniniktik dito sa atin ng mga Chinese. At kasama mga kababayan sa paniniktik ang pagpapakalat nila ng fake news. Now claiming Palawan. Kanila daw ang Palawan. Lumala po. Ayan Xinghi Island. Yun ang tawag nila. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN. NHCP, yung National Historic Commission, disputes Chinese claims over Palawan. Kaya sabi ko sa inyo, seryoso ang ginagawa ng mga Chinese. Ito, pinangalanan na po nila. Tinawag nilang Xinghi Island. Tapos ito, 4 Chinese spies tied to CCP-linked groups donated to LGUs, CAPs. Yan ang strategy po ng mga Chinese. Kaya mag-ingat po tayo. Gumagamit sila ng mga organizations, ng mga grupo. Kunwari sila tutulong. Para hindi tayo makahalata. Iba-iba yung strategy ng mga Chinese po. Kaya ingat po tayo sa mga Chinese organizations. Ang intensyon nila po para paamuhin tayo. At saka, magbalat kayo sa kanila pong paniniktik then sabay claim ng ating mga territories. Butit na huli itong mga spies, mga kababayan. Pati yung Palasyo Malacanang, kaya nga po inigpitan ang security ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung Palasyo, tinitiktikan mga kababayan. Then sabi dito, 4 Chinese nationals arrested in January for alleged espionage were found to have led Chinese Communist Party affiliated groups that donated cash and vehicles to Philippine cities and police forces. Sabi po sa report ng Reuters. Sabi po ng NBI, itong si Wang Yonghe, Wu Junren, Kai Xiao Huang, and Chen Haitao were charged with espionage or paniniktik after allegedly flying drones to gather images of Philippine naval forces malapit po sa South China Sea. Nakuha mga kababayan sa kanilang posisyon sa mga devices na na-recover ng mga authorities, ang mga photos, maps, saka mga mapa ng mga sensitive sites dito po sa ating bansa. Itong mga nahuli mga kababayan were leaders of civic groups linked to Beijing's United Front Work Department, which oversees foreign influence operations. Itong mga grupong ito made donations including motorbikes to Manila Police and patrol vehicles to Tarlac authorities in 2022. But the motives remain unclear. Inspeksyonin po ninyo at i-destroy ninyo po yung mga motorbikes. Baka may mga nakalagay na mga spying device. Di ba? Mahirap na po. Sa Australian nga po, yung mga cameras na in-install sa mga kalsada ng Australia po, pinatanggal. Chinese-made security cameras to be removed from Australian government buildings. Kailan itong report? February 9, 2023. Australian Security and Counter-Terrorism. More than 900 products made by Hikvision and Dahua discovered at 250 federal premises. Sabi dyan, the US and the UK have already banned this product at government locations, with the US Federal Communications Commission warning of an unacceptable risk of national security due to possible espionage and spyware. Australia's Defense Minister Richard Marles confirmed that an audit of surveillance technology has been launched after reports at least 913 cameras have been installed at more than 250 government buildings. The risk has obviously been there, I might say, for some time and predates us coming into office. But that said, it is important that we go through this exercise and make sure that our facilities are completely secure. So malamang sa malamang, may mga spying device embedded dito sa mga donated na mga motorcycles, pati mga patrol vehicles. Kaya importante mga kababayan na mag-ingat tayo masyado dito sa mga
activities nitong mga Chinese. Kasi ang style po nila, tutulong. Pero yung pagtulong, may motibong masama pala. Yun ang problema po eh. Kasi may interes sila dito sa atin. Kaya tayo tinitiktikan. Nag-deploy na po sila ng napakaraming mga tiktik. Yes, sabi dito, the NBI described the suspects as posing as harmless civic group members while conducting surveillance. Tarlac is home to key military bases used in joint Philippine-US exercises. Kaya ang ginawa nilang strategy, mga kababayan, mag-donate ng mga vehicle sa police, pati mga motorcycles, para umamo tayo. Tumutulungan niya. Yun pala, mga kababayan, ginagamit nila sa spying activities dito sa ating bansa. Malamang sa malamang ganon. So sabi dito, as a background story, authorities have made related arrests of Chinese nationals for espionage, including the use of international mobile subscriber identity catchers near sensitive sites like Malacanang, o kita ninyo, at saka sa Camp Aguinaldo. Authorities have intensified counterintelligence efforts amid rising tensions with China over the South China Sea. Malacanang meanwhile expressed serious concerns over the incidents which prompted tightened security around the presidential palace premises. Kaya hinigpitan po, lalong hinigpitan po yung security sa Palasyo Malacanang. Pagka tayo pong magtitiwala sa kanila. Kaya nga po, sinasabi natin palagi sa ating mga vlogs, more na dapat nating i-reject yung mga pro-Chinese, pro-China candidates natin sa pagkasenador. In all other positions, pati sa pagka-congressman, gobernador, mayor, mali natin po ang ating bayan. We have to unite. At huwag nating hayaan, mga kababayan, yung mga kakampi ng mga Chinese authorities na nasa likod sa walang tigil na harassment sa atin, pagsasamantala sa West Philippine Sea, makaposisyon po. Pag nakaposisyon sila, it will be an advantage on the part of the Chinese authorities. Kasi sa mga pagdidesisyon, nakita ninyo mga kababayan, kaya lumakas ang loob ng China. Kasi yung mismong dating Pangulo, gusto nang maging province po, yung ating bansa. Pa-joke-joke lang, pero yun ang direksyon. Kaya nakita ninyo po, biglang may lumitaw na tarpaulin sa EDSA, Republic of the Philippines, Province of China. Matindi po. Ganon katindi ang kanilang kapangahasan, mga kababayan. O ngayon, you just imagine, pati yung Palawan, mga kababayan, ini-claim na nila. Yan o. Pinangalanan na po sa Chinese character na po. Kaya sabi dito sa balita po ng ABS-CBN, the National Historical Commission of the Philippines, NHCP, disputed claims made on Chinese social media platforms over the jurisdiction and ownership of Palawan Island. In a statement, NHCP said there has been a recent post circulating on Chinese social media platforms like Weibo and Red Note claiming that the island of Palawan used to belong to China. It was claimed and governed by the Philippines. In the contested claim, Palawan Island was called Shenghe Island after the famous Chinese explorer and seafarer who traveled the seas in oceans of Asia from 1300s to 1400s, sabi po ng NHCP. It is necessary to note that exploration does not equate to sovereign ownership, noting that there is no existing evidence to support the settlement of a permanent Chinese population in Palawan. Sinasabi ko sa inyo, itong inayaan natin yung mga Chinese na pangalanan yung lugar dyan sa Manila na maraming Chinese na mga residents na Chinatown. Kung ako po sa inyo, tanggalin na po ninyo yan. There must be a law passed by the City Council siguro ng Maynila o ng Congress mismo, changing the name ng lugar dyan po sa Maynila na Chinatown. Kasi pagdating ng panahon, baka sabihin nila, kanila yan kasi centuries ago niya, may settlement kami rito sa Metro Manila, sa Maynila niya mismo. At tingnan ninyo nga niya. O di ba niya, ang mga pangalan, nakikita ninyo sa mga tindahan, sa mga streets, nakasulat sa Chinese, at ang pangalan mismo, Chinatown.
Kawawa yung ating mga anak pagdating ng oras. Kasi yun po ang strategy nila. Napakapiligroso po. Tapos, sabi ko sa inyo, huwag na tayong makisali sa Chinese New Year. Kasi po, pinagamit nila itong kanilang mga cultural activities and belief para i-influence po yung mga Filipino. Indoctrination po ang ginagawa nila ng mga Chinese. And later on, tingnan ninyo, may mga NGO sila, tumutulong. Kunwari, tumutulong sila. Pagdating ng oras, mga kababayan, yun pala, ginagamit nila sa pang-spy, spying activities. Nakita po ninyo? Itong strategy nilang ito, yun din ang ginagawa nila po sa mga neighboring countries ng China, tulad ng India. Ayan o, India rejects China's renaming of 30 places in Himalayan border state. Yan o, report from Reuters, April 2, 2024. Sabi dyan, India rejected China's renaming of about 30 places in its northeastern Himalayan state of Arunachal Pradesh, calling the move senseless and reaffirming that the border province is an integral part of India. Beijing says Arunachal Pradesh, which it calls Sangnan, tingnan ninyo, tinawag nila sa kanilang Chinese name, is a part of South Tibet, a claim New Delhi has repeatedly dismissed. China similarly ratcheted up tensions a year ago by giving Chinese names to 11 locations in the state. China, in a statement, said it had standardized the names of about 30 places in what it calls South Tibet in accordance with the relevant regulations on place name management of the State Council. Sakto po sa ginagawa sa atin dito. Yung Palawan, pinangalanan nila ng Chinese name. Tapos, sasabihin nila, sa amin anyan yan, noon pang panahon, sa amin yan. Kita ninyo po, ganun kadelikado ang presence po nila. Kaya wag po nating paintulutan na ang Chinatown na mismong nasa Manila, nandyan po sa Binondo. Pagdating ng panahon ng ating mga kaapu-apuhan, centuries ang lumipas, sabihin nila, matagal na kami rito. Nakita ninyo? Several centuries ago niya. May pangalan niya, tingnan ninyo. Chinatown. Amin ito. Tapos, mga kababayan tayong mga Filipino. Yung Palawan nga po, kiniklaim na ngayon ng China. You see, sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng fake news sa social media, butit nakita agad ng National Historical Commission. Kaya sabi po ng Foreign Ministry spokesperson na si Randhir Jaiswal ng India, assigning invented names anya will not alter the reality that Arunachal Pradesh has been and always be an integral and inalienable part of India. Indian Foreign Minister Subramanyam Jaishankar told reporters that changing names anya will not do anything. Sabi niya, if I change anya the name of your house, does it become my house? Pag pinalitan natin, halimbawa, tayo naman, gawin natin yung ginagawa ng China. Yung Beijing, pangalanan natin ng pangalang Pilipino. Tawagin nating Baguio. Yung Baguio, Baguio City. Sila pinangalan nila, yung China mismo, buong bansa, pinangalan sa Binondo. Isang lugar sa Binondo, Chinatown. So, gawin natin kung anong ginagawa nila. Tawagin natin yung Beijing mismo as Baguio. Tapos sabihin natin, amin yan, yung Beijing. Ang tawag namin dyan, Baguio. Kung susundan natin yung kanilang argumento, pwede ba na pag tinawag natin yung Beijing bilang Baguio, legitimate na yung ating magiging claim kasi tinawag nating Baguio isang Filipino name ng isang lugar dito sa ating bansa. Yun ang ginagawa po nila. Kaya sabi po ng tama ito, sinabi ng Foreign Minister ng India, if I change the name of your house, anya, does it become my house? So sabi rito, the US also weigh in on the issue saying it recognized Arunachal Pradesh as Indian territory and strongly opposed any unilateral attempts to make claims on it by military or civilian incursions or encroachments.
Kaya kailangan talaga po, suportahan natin yung paninindigan, posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We reject any attempt ng Chinese authorities sa mga baseless claims nila sa ating mga territory po. Sinama na, pati Palawan. Ito yung sabi ng ating Pangulo kahapon, Marcos stands on WPS steadfast. What is ours is ours. Sabi po ng Palasyo Malacanang. Sabi po ni Yusek, PCO Yusek, Attorney Claire Castro, ang policy niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea is far different from the submissive approach of his predecessor, former President Rodrigo Duterte, who was reluctant to confront China over its claims in the WPS. Noong panahon niya ni dating Pangulong Duterte, wala talagang gulo kasi umoo tayo. Hindi niya ganon si Pangulong Marcos. Hindi ganon. Ipaglalaban niya kung ano yung rights natin sa West Philippine Sea, sa exclusive economic zone, kung anong meron tayo. Castro lamented that when Duterte apparently bowed down to China during his watch, he allowed Beijing to control the Philippine waters, including Sandy Cay, where Chinese vessels were seen patrolling under the past administration. So sabi ni Castro, so nasaan na yung pagiging independent na country natin, yung soberenya natin? Hindi naman tayo probinsya. At unlike before, the former President wished na maging probinsya tayo. Hindi tayo naging probinsya. Kung napagawa siguro tayo sa probinsya ng China, susunod tayo. Castro said Duterte had even ordered to stop the construction of Sandy Cay because of strong opposition from China. So sabi po niya, ang ating Pangulong Bongbong Marcos would be unyielding when it comes to defending the Philippine sovereign rights dito sa West Philippine Sea. Let's face it, hindi tayo probinsya ng China kahit ito'y ginusto ni dating Pangulong Duterte. Tama lang po ang ginagawa ng Pangulo. Nandun po ang kanyang stance. The President is doing the right thing. His stance is, leave our country, our territory. Remove your claim doon sa over our maritime rights natin. So, remove everything. What is ours is ours. Yan ang matigas mga kababayan na payag ng Palasyo Malacanang through Yusek Attorney Claire Castro na pinag-iinitan masyado ng mga DDS na pro-China. You see? Kaya dito po sa pinapakalat na fake news ng China na pati yung ating probinsya ng Palawan, kanila daw, sabi ng National Historical Commission, it is necessary to note that exploration does not equate to sovereign ownership. There exists no evidence to support the settlement of a permanent Chinese population in Palawan, which has been continuously populated since 50,000 years ago through archaeological data. 50,000 years ago, ang archaeological data na ito mga kababayan ay atin. Kaya lang yung Pilipinas noon, hindi pa Pilipinas ang pangalan. Kaya nga, alam po ninyo, all things work together for good, sabi nga sa Bible. Ako tingin ko, itong mga pangyayaring ito, mapipilitan yung ating mga experts, mga historians na kalkalin ang ating ancient past. Na tayo pala, mga kababayan, ang dating pangalan pala ng ating bansa is Ophir. Pag bumalik tayo sa pangalang Ophir, wala pang China noon. Mas matanda pa tayo sa China. You see? Nasa Old Testament book tayo. Hindi pa mga kababayan pinapanganak yung mga Chinese. Mga Ophirians na po tayo. Ano kayo ngayon? Mas matanda pala kami sa inyo. Kaya lang, sabi sa history, Magellan discovered the Philippines. Yan ang pinaniwala sa atin. Paano na-discover ni Magellan ang Pilipinas na pinatay nga siya ni Lapu-Lapu? Ibig sabihin, may tao na rito, may mga natives na na-discover lang ng Western powers ang ating bansa. Western people. Pero hindi nangahulugan na una siya talaga ang nakadiscover nito. Hindi pa niya nadidiscover ito. Nadiscover na ito ng mga natives. Nakasettle na rito yung mga napakaraming mga tao. Lahi ni Lapu-Lapu.
at ng mga dato. You see? And this land is the land of Ophir. Yan po. Chapter 8, the ancient Philippines is Ophir. But what part of the country was the ground zero of Ophir? Ayan sabi rito, the house of Dula, Lakandula, the king of Tondo. From Wikipedia, the free encyclopedia. Yan sabi dyan, no? Ophir is a part or region mentioned in the Bible, famous for its wealth. King Solomon received a cargo of gold, silver, sandalwood, pearls, ivory, apes, and peacocks from Ophir every 3 years. Yan ang biblical references po. Nasa Genesis chapter 10. In the table of nations is said to be the names of the sons of Joktan. The books of Kings and Chronicles tell of a joint expeditions to Ophir by King Solomon in the tyrant king Hiram the first from Ishon Geber, a port of the Red Sea, that brought back large amounts of gold, precious stones, and algum wood, in of a later failed expedition by King Jehoshaphat of Judah. The famous gold of Ophir is referenced in several other books of the Hebrew Bible. Galing tayo po, yung mga modern Filipinos, galing po tayo sa pamilya ni Joktan. Wala pa yung mga Chinese. Mas matanda tayo sa kanila. And because of this, mga kababayan na walang tigil na historical claims ng China, sa tingin ko po, sabi ko kanina, all things work together for good, sabi po sa Bible. Mapipilitan yung ating mga researchers, mga historians, nalaliman pa ang pag-iimbestiga, ang pagsasaliksik ng ating historical past. Ang Bible po is a historical scientific book. In the Table of Nations, malalaman natin kung saan nagsimula yung pagkalat ng mga tao, bakit napunta sa kung saan-saang mga bansa. Dito natin firmly ma-establish yung ating karapatan sa ating territory. Ito palang Pilipinas, Ophir. Walang karapatan yung mga Chinese kasi nauna talaga kami sa inyo na mga Filipinos ngayon, pero ang tawag sa atin noon, biblical times, Ophirians. Naintindihan na ninyo, mga Chinese. Pati Palawan, kiniklaim na ninyo. Napakaswapang ninyo. Yan, sabi dito. Early Christian traditions. The New Testament Apocrypha book, Cave of Treasures, contains a passage in the children of Ophir that is Send appointed to be their king, Loprohoron, who built Ophir with stones of gold. Now, all the stones that are in Ophir are of gold. Sa archaeology, in 1946, an inscribed pottery shard was found at Tel Kashil in modern-day Tel Aviv, dating to the 8th century BC. It bears in Paleo-Hebrew script the text Gold of Ophir 2 for Beth Horon, 30 shekels. The finds confirms that Ophir was a place where gold was imported from. Although its location remains unknown, the Philippines is the land of Ophir. Yon ang paniwala. Sabi diyan, the most comprehensive study among Bible scholars and archaeologists points to the fact that the modern Philippines could be the land of Ophir. The Bellwood theory and the Principalia intermigration theory both state that the peopling of Polynesians and Austronesian happened with the Philippines as the center of activities. This was supported by latest scientific findings such as the DNA of chickens, Australian, and dogs, American study of Austronesian countries trace their ancestry from the Philippine chicken and dogs. Dogs and chickens are important household animals being brought by people migrating to other places using big boats. Diggings in the Philippines such as the Rhinoceros Man, Francis study siya, Down Man, Otley Bayer study, Luzonensis,
Luzonensis in Tabunman, Philippine Studies pointed out that the Philippines is one of the places. The other one is out of Africa, where a human race have evolved naturally with rhinoceros man, down man, Luzonensis in Tabunman being 700,000, 200,000, 70,000, and 40,000 years old respectively. Kita ninyo, kaya yung claim nila na 13th century, kanila yung Palawan po, talo natin kasi 700,000 years yung claim natin. O diba? Talo sila sa patagalan, palumaan ng panahon. Mas matanda tayo sa kanila. Pag ating pinanindigan na tayo mga Pilipino na sinabi sa history na Magellan discovered the Philippines, before pa tayong pinangalan ng Pilipinas at mga Pilipino, dati na tayo na mga Ophirians. Kaya po yung history pong pinag-aralan natin sa mga eskwelahan, putol po yung history, kung ano-ano na lang, kasi karamihan sa mga teachers po, mga historians, hindi man naniniwala sa Bible. Ang tingin nila sa Bible po, fiction. You see? So, dahil dito mga kababayan sa walang tigil na claim ng China, malamang sa malamang seryosohin ng ating mga historians ang pagkalkal, pagsasaliksik para ma-establish natin ang ating true identity, para labanan po ang claim ng China, thousands of years. Kanila daw, 13th century, ay pangalan na sila dito mga kababayan sa Palawan. Ituloy natin ang pagbasa. As mentioned by Congressman Dan Fernandez in a celebrated speech in the Philippine Congress, the Lacanate of Lawan in northern Samar is the oldest kingdom of the ancient Philippines, then called Ophir. The kingdom was once headed by a Licos Waray people with a Hebrew-sounding name, Dato Eberin, according to the writings of Henry Scott, citing Alcina. Kaya po, nang magkausap po kami ni Congressman Dan Fernandez ng Laguna, yung na-invite kami sa Congress, di ba may picture kami ni Congressman Dan Fernandez? Sabi sa akin ni Congressman Dan Fernandez, napanood ko niya yung nanonood ako sa inyo, kasi napanood niya mga kababayan yung discussion ko about Ophir, yung mismong privilege speech niya sa Congress, yun ang topic natin, ito na mismo. You see? The Esquire magazine described Dato Eberin as one of the richest ancient king of the country, together with Lacan Bonao, Dula of Tondo, and Sultan Kudarat of Mindanao. The Kingdom of Spain renamed the whole island from Ibabaw to Samar, apparently to reconnect with the homeland of Dato Eberin. The Samaria in Israel, apparently the people of evolving civilization of Rhinoceros man, Down man, Luzonensis in Tabunman being 700,000, 200,000, 70,000, and 40,000 years old respectively, intermarried with the Licos and scattered people all over the Philippines and even in the Austronesian lands over 1,000 years for their homeland in Israel and later in search of gold for the temple of King Solomon. Kaya po, yung mga karamihan, napakaraming mga pangalan dito sa Pilipinas ng mga lugar, tulad ng Samar, hango doon sa Samaria, sa Israel, mga pangalang Hebrew, pati nga po itong Mayon volcano. You see, ganon mga kababayan. Mapipilitan tayo talagang magsaliksik ng malalim dahil sa ayaw tayong tigilan ng China. Claiming our territories, renaming our provinces or province tulad ng Palawan, pinangalanan na nila sa Chinese. Kaya sabi po dito sa research ni ng House of Lacandula and the King of Tondo, in the book found in Spain entitled Collection General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas o General Collection of Philippine Islands Related Documents, the author has described how to locate Ophir. According to the section document number 98 dated 1519, 1522, Ophir can be found
by traveling from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu. Then finally Ophir facing the Pacific Ocean, occasionally to Taiwan or China, in some other Polynesian islands to collect precious stones and commodities, and then back to Ophir, and eventually to Israel using the same route. Ophir was said to be in front of China towards the sea of many islands where the Moluccans, Chinese, and Likus met to trade. This group of islands could not be Japan because the Moluccans did not get there, nor Taiwan, since it is not composed of many islands. Only the present-day Philippines could fit the description. Spanish records also mention the presence of Likus, big-bearded men, probably descendants of the Phoenicians, whose ships were always laden with gold and silver in the islands to gather gold and silver. Some historians believe that the seat of Ophir in the Philippines is the Pacific Ocean side of the island of Samar, which led once upon a time by a Samaritan, Hadi Iberian, according to historian Henry Scott. Dato Iberin is a staunch ally of the kingdom of Tondo. The Pacific side of Samar is also recognized by some historians as the ancestral homeland of the Polynesians, Austronesians. Ophir, more formally called by some historians as the Lakanate of Lawan. According to Hebrew scholars like Dr. Narag, the original inhabitants of Lawan, the Likus Waray tribe, named the place after Awan or Aklia, the daughter of Adam. Si Adan, it also means in Hebrew as white beach, which pointed to the golden white beach named Onay in Lawan. In a note to the head of Principalia Council, Dr. Narag said, "What I discovered anya is that Lawan is the center of Ophir. In 726 to 722 BC, kita ninyo, the new king of Assyria, Salmaneser the fifth, invaded the land of besieged and besieged the city of Samaria. After an assault of 3 years, the city fell, and much of its population was taken into captivity and deported. They settled them in Hala, in Gosan, on the Habo River, and in the towns of Medes, and in faraway Pacific Island, using the Ophir route, whom he named as Samar." O nakita ninyo? Kaya pala ang pangalan, mga kababayan, ng Samar, kasi hinango doon sa pangalan ng Samaria. In Israel, nakita ninyo ang ancient history ng ating bansa. Tapos, papangalanan lang po yung Palawan ng Chinese name. Kanila na. Nasaan ang ustisya, mga kababayan? Sabi ni Dr. Narag, their growing tribe is known as Likus tribe or Waray Hadlok in local dialect of the Philippines. Yung mga Waray po, Waray noon, lahi ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Talagang isang native Ophirian, mga kababayan, ang mga Waray noon. Kasama si next President Ferdinand Martin Romualdez. Tunay na Pilipino. Isang Waray noon. Lahi ng mga Ophirians. Hindi tulad ni Sarah po, German. Chinese. Ang lahi ni Digong. Tulo niya daw Chinese. So Chinese, German, payag kayo na maging Pangulo. So, si Martin Romualdez po, Ophirian, pati si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, yung ating Pangulo, ay native talaga po. Kaya grabe ang pagmamahal nila sa ating bansa. Pinagtatanggol nila talaga sa mga Chinese ang ating bansa. Hindi tulad ni Digong tapos ni Sarah na si Sarah po, half Filipino, Chinese, half German. Asa pa kayo? So sabi dyan,
Their growing tribe is known as Licos tribe or Waray Hadlok. In local dialect of the Philippines, the ancient Philippine Ophir aborigines or natives are the descendants of the mixtures of the Rhinoceros man, Down man, and Calyaw man, who intermarried with the Licos, and they are called Ophirians since there is no Philippines on those ancient times. Naintindihan na ninyo mga Chinese? Wala kayong karapatan po. Kahit sa historical claims po, hindi kayo uubra sa amin. Kasi mas matanda po kami sa inyo. Before pa kayong naging Chinese, mga Ophirians na po kami. Kaya lang, Magellan discovered the Philippines. Ipinangalan sa hari ng Espanya, King Philip. Ito na tayo ngayon. Kaya siguro pag-aralan natin ang papalit ng ating pangalan ng ating bansa. Alisin na natin yung pangalang Pilipinas. Gawin na nating Ophir. Ophirians. Walang panama. Pag tayo'y bumalik sa dating ancient name natin na Ophir, walang baseless na po. Invalido ang lahat ng claim ng China sa ating territory. Tama po, mga kababayan? Nakadilat yung mga ebidensya. The Down man, Professor Otley Beyer in Calyaw man, recent digging existed in the Philippines as early as 250,000 and 70,000 years ago. But only the following ancient settlements appears in most Philippine history books based on the Principalia theory of Austronesian intermigration. The Rhinoceros man, Down man, and Calyaw man existed in the ancient Philippines Ophir as early as 709,000, 250,000, and 65,000 years ago, respectively. Base sa timeline ng history po, 1800 BC, Ancient Lawan, Pacific Settlement, Ophir, the ancestral homeland of the Polynesians, and Forbir of Tondo Settlement, and other Philippine ancient settlements because travel by sea was the fastest and easiest mode of ancient migration compared to migration by land. 1000 BC, Igorot Society. Tingnan ninyo, yung mga Igorot sa Baguio, Cordillera region. 1000 BC pa yung history nila. 601 AD, Chief Dams of Sabag in Wakwak, Pampanga and Apari. 800 AD, Namayan, Mandaluyong, Santa Ana, Manila. Very ancient po yung Mandaluyong, Namayan. 900 AD, Tondo. Kaya may King of Tondo, Tondo, Manila. Hari ng Tondo. 971, Guangdong of Mai. Ang Tondo po, isa kingdom. Tingnan ninyo sa history. 900 AD, Tondo, Manila. 971 AD, Guangdong of Mai. 1176 AD, Kingdom of Tondo. 12,000 AD, Rahanate of Cebu, Madjas as Confederation Dapitan Butuan. 1252 AD, Lupa Sog, Sulu. 1376 AD, Bruneian Empire. Yung Sabah, atin yan po, yung Sabah, Malaysia. 1408 AD, Kabuluan, Vassal State of Ming, China, Pangasinan. Pumasok na po sila. Pagkatapos kanila na daw, inadayo lang kayo rito. Kailan lang kayo nadayo? Ming Dynasty, 1408 AD. Sa Pangasinan, Ming, China. Hindi ko muna dayo, napunta kayo rito. Kami bang mga Filipino, pag napunta sa Amerika, amin na yung Amerika. Di ba hindi? Napunta lang. Ano pa? 1430 AD, Sultanate of Sulu. 1450 AD, Kingdom of Tondo, reached in its peak with the largest territory in the archipelago. 1470 AD, Namayan became a vassal state of Tondo. 1492, Kingdom of Taytay. Ito po yung Palawan na. Kingdom of Taytay pala siya. Dati. 1499 AD, Brunei conquered Mai and Sulu. 1500 AD, Brunei conquered Tondo's Manila territory and established the puppet kingdom of Maynila. 1501 AD, Maguindanao established.
1502 AD, Brunei totally took over Tondo, which lost its territories up north of Luzon. 1521 AD, Magellan reaches the Philippines and is killed by Lapu-Lapu in the Battle of Mactan. Yan po ang history. 1522 AD, Maranao established. 1532 AD, Lanao established. 1564 AD, Sultanate of Ternate established. Spain conquered Cebu. 1567 AD, Dato Pagbuaya established. 1573 AD, Spain conquered Majas-As in Tondo. 1577 AD, Spain conquered Cabuluan. During the World War II, Philippine President Manuel L. Quezon, a native of the Pacific side of the Philippines within the influence of the ancient Lacanate of Lawan Ophir, saved more than 1,000 Jews from Europe to be butchered by the Nazis by accepting them into the Philippines and settling them in his properties in Marikina Valley. The rest is history. Ano tingin ninyo mga kababayan sa ating reference? Legit? Legit po. Biblical. Kaya yung claim po ng China, wag nating paintulutan na mamayani. Supalpalin nating supalpalin. Magtulungan po tayo ng mga Filipino at magsaliksik ng malalim para hindi po tayo ma-indoctrinate nila, ma-impluensya at ma-deceive, maloko. Tama po mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.